Hi guys, this order for today is a bento with 2 pieces cupcakes. So, itong order na to is galing sa solid na customer namin way back 2020 pa lang, nung nag-start pa lang kami as Cakes with Joy. So, ngayon, ang request niya sa akin is simple lang, as in gayahin lang daw yung picture reference na binigay niya. Tapos ngayon, wala rin siyang additional na dedication, as in talagang gagayahin lang yung sample na picture. So, yun na nga, and these days, talagang tutuwa ako mag-paint. So, dapat, iba talaga ang charge for the simple dedication and sa hand paint. So, ito kasi, parang medyo may hand paint siya, pero sobrang konti lang naman. So, hindi na ako nag-charge para ng different doon. So, chinarge ko na lang siya as is yung para sa bento price lang talaga as in. So, ngayon, medyo mix kasi yung color ng pink and white. So, ang ginawa ko, inuna ko muna yung pink, then nag-add lang ako ng white, tapos nag-adjust na lang ako, syempre, pero hindi ko siya makukuha ng isang pasadahan lang, alam ko yun, kaya ayun, tinimpla ko lang muna yung tapos yung pinaka picture niya, hindi ko alam kung ano yung tawag dun sa or ano yung character na sinend sa akin, basta babae lang siya na may hat, then parang sinasabot niya yung hair niya, tapos parang hindi siya makapaniwala na 25 years old na siya. Hello, sarap kaya maging bata. Ang hirap kaya maging matanda. Sarap-sarap talaga maging bata. Yung tipong wala kang iniisip, walang bills, walang babayaran. Yan yung mga masaya bilang bata. So, back to the cake na tayo. So, ganyan ginagawa ko pagka medyo meron akong characters or hindi ako familiar dun sa gagawin ko. So, nag-outline talaga ako before ko siya talaga ipipaint gamit yung cake. Hindi ko alam kung paint talaga tawag doon pero basta ako, dahil nga nakikita ko rin naman sa mga post ng mga other bakers, hand paint cakes kasi yung tawag nila dyan. So, nakiki-hand paint yung tingnan ko. Ngayon, ang ginagawa ko na lang dyan is dinadirect ko na kung ano yung kulay. So, hindi na ako nag-outline din dahil pinaka-outline naman ng lahat na yan is black. As in, sobrang dali lang ng ng design na yan. Nakukuitan nga ako kasi nga para siyang stick lang. Pero hindi ko alam talaga anong character. Comment mo nga kung alam niyo. Hindi ko kasi talaga alam kung anong character to Basta meron lang siyang inspo. So, kasi naman po yung original na gumawa ng cake na to, pasensya na po, ginopya ko na sobrang dami kasi may ganyang design. Hindi ko na alam kung kanino ako magpapaalam para magamit ko yung design na yan. Basta ginamit ko na lang and galing naman siya kay client. So, pasensya na po kung naigaya. Hindi ko rin naman po sobrang kopyang-kopya kasi nga, syempre iba naman yung original na gumawa. So, ako nag-base lang ako dun sa sinend ng client. So, yun na lang yung ginaya ko. Yun nga lang, walang credit sa totoong baker na gumawa. Pasensya na. And, ayan, makita nyo naman dyan, nag-outline na lang ako dyan ng kulay black kasi more on black naman talaga. Sobrang konti lang din talaga yung colors na nandyan. Then, yung pinaka-cupcakes din naman niya, binase ko lang din naman sa kung anong kulay ng cake. So, kung makikita nyo dyan, yung sa parang hindi ko alam kung dila ba niya yan. Basta medyo nahirapan ako sa pag-outline ng black. So, as in, parang dinadat-dat ko lang yan para lang hindi ako masyadong nahirapan. Tas, ayan na. Ayan na yung cake. Then, pinipe ko lang yung dedication na nandoon. As is kung paano siya sinulat, and as is din yung kung saan siya nakapresto. Sabi naman kasi ni client is gayahin lang din daw talaga as in.
So, yun lang naman ang share ko dyan sa story ng cake na order na yan. So, ang gamit kong piping tube dyan ay hindi ko alam. Basta ang alam ko lang is makagawa siya ng malaking flower. Tapos, naglagay lang ako ng strawberry flavored na icing dyan sa gitna para siya yung pinaka parang ibabaw or parang pinaka ibang kulay na nasa cake. Para hawig siya dun sa cake. Hawig yung bento and cupcakes. Yun lang.